Dahil binubuo ang Pilipinas ng mahigit sa 7,600 mga isla, sasakyang pangdagat ang isa sa kadalasang ginagamit para makatawid sa ibang bayan. Diyos ko po, Panginoon ko. Pero sa ilang pagkakataon, nagiging peligroso ang paglalayag. Ano nangyari? Paano nasusunog ang Mercraft? May 23, 2022, nasunog ang fast craft na MV Mercraft 2 habang bumabaybay sa karagatan ng Real, Quezon. Ang ilan sa mga biktima, ramdam pa rin hanggang ngayon ang epekto ng trahedya. Nakuha ba ng mga biktima ang hinihingi nilang danyos at hustisya? Sobrang masakit po yun sa amin, tsaka trauma na rin po na hanggang ngayon hindi ko pa rin malimutan na parang daladala ko na din. Nitong Miyerkules ng gabi, ipinarating sa PCG Zamboanga na nasusunog ang passenger vessel na MV Mary Joy 3 na biyaheng hulo. Umabot na sa 216 na pasahero ang nailigtas, pero 28 na ang nasawi. Nito lang Lunes, pinayagan ng Philippine Coast Guard ang reporter's notebook na makasama sa kanilang inspection sa isang barko. Ano ang kanilang matutuklasan? Ito ang Isla Verde. Ang itinuturing na Center of Marine Biodiversity ng buong mundo. Dito matatagpuan ang mahigit 300 coral species at underwater rock canyons kung saan nakatira ang nasa 60% ng world's known fish species. Pero ngayon, nahaharap ito sa bagong banta. Nakarating na kasi rito sa Isla Verde sa Batangas ang oil spill mula sa lumubog na oil tanker sa Oriental Mindoro. Po yung sample po ng langis na dumagsa po dito sa Isla Verde na naging problema. May dumating pong sako ng ganito po na langis. So ito po ang aming kinababahala na ito po ay malaking epekto. Mula dito sa area makikita ang malalaki at malalakas na hangin sa dagat. Ganito ang sitwasyon kapag panahon ng hangin. Ito ngayon ang isa sa mga nagpapahirap sa Pilipinas ng Coastal sa pagkontrol sa pagkalat ng langis mula sa lubog na MV Everest. Kasama ang mga bantay dagat, nagtungo ang reporter's notebook sa isang mahalagang bahagi ng Isla Verde. Ano ang kanilang matutuklasan sa ibabaw at ilalim ng karagatan? Ano ang ginagawang tugon ng pamahalaan para maprotektahan ang yaman sa Isla Verde, pati na rin ang ibang apektadong lugar? Alas 5 ng umaga noong May 23, 2022, naglayag mula Pulilio Island patungong Real, Quezon ang MV Mercraft 2. Lula ng fast craft ang 7 crew at 157 na mga pasahero. Kwento ng isa sa mga pasahero na si Jessa Malate, papunta siya noon sa bayan ng Real para magpagamot. May ovarian cancer si Jessa. Lumuwas po ako para pumunta sa doktor ko para magpa-therapy at bumili ng gamot na kailangan sa sakit ko po. May dala raw siya noong malaking halaga ng pera na pambayad sana sa mga gastusin sa ospital. Yung dala ko po ng 100,000 po. Kasi po, ilang buwan ko po yung pinaghirapan po talaga na pinag-ipunan ko po. Dahil yung isa ko pong gamot, mahal po yun. Makalipas lang ang 1.5 oras, biglang umusok ang engine room ng fast craft. Mahigit 700 metro na lang ang layo mula sa pantalan ng Real. Tulog po ako nung sa biyahe kasi kampante po ako, maganda po yung panahon. Tapos yun po, nagising na lang ako sa sigawan ng mga tao. Diyos ko po. May bata oh! Ilang saglit lang, Bigla pong nag-apoy na sa likod po ng barko.
Dito na nataranta at isa-isang tumalon sa dagat ang mga pasahero, kabilang si Jessa. Wala po akong choice kundi tumalo na lang po. Kesa naman po masunog ako doon sa barko. Naghanap na nga po ako ng life vest or ano man pong magpapalutang sa akin bago tumalon ako para ma-sure ko yung safety ko sa dagat kahit matagalan po ako. Pero wala po ako nakita. Yung mga tao po. Ang ginamit po nila yung mga styro box, yung mga box pong malalaki. Inakala ni Jessa na hindi na siya makaliligtas. Hanggang makalipas daw ang nasa 10 minuto, isang Roro vessel ang tiyempong dumaan. Nagkaroon ng pag-asa si Jessa. Ate, ligtas ka na! Ligtas ka na! Nakita po ako nung isang sakay doon. Nakilala po ako tapos yun po, sumigaw na siya ng si Jessa. Pinababa po niya yung asawa niya, pinasave po niya ako. Nakaligtas man, hindi naman naisalba ni Jessa ang 100,000 pisong panggamot sana niya. Nung nasave na po ako, wala na po yung bag ko. Nabitawan ko din po pala siya na hindi ko po alam. Kaya iyak po ako ng iyak kasi yung dala ko po kasi inipon ko po talaga yun na pinaghirapan ko po. Kahit po may sakit ako, nagde-decor po ako sa mga birthdays. Gumagawa ako ng mga balloon bouquet para lang po makaipon ako ng pambili ko ng gamot tsaka pampatherapy ko. Nailigtas ang 157 na katao na sakay ng MV Mercraft 2, pero 7 sa mga pasahero ang namatay sa trahedya. Makalipas ang 10 buwan, nakalulungkot na mas lumala ang sakit ni Jessa. Na-delay din kasi ang kanyang pagpapagamot dahil sa nawalang pera. Stage 4 na ang cancer ni Jessa. Kumusta ka ngayon? Okay naman na po. Medyo may kumikirot-kirot pa lang po dito. Tsaka minsan po nagkaka-fever pa ako. Pag na-clear na po yun, tsaka lang kami uuwi. Sa ngayon, 6 na buwan nang nakikituloy si Jessa kasama ang amang si Jessner sa isang temporary shelter sa Maynila. Nakatanggap man si Jessa ng tulong pinansyal, hindi naman ito sapat para matustusan ang kanyang pagpapagamot. Iba pong taong kumausap at nagbigay sa akin, Hindi shipping line. hindi po yung may-ari. Sinubukan niyo bang singilin yung shipping line? Hindi na. Hindi Bakit? po. Kasi inayaan po namin na yung LGU po yung tumulong po sa amin. Kasi marami naman po kaming pasahero. Tsaka mas naghahabol po yung mga namatayan po. Mahirap bang humingi ng hustisya? Opo. Mahabang proseso po eh. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, nagsagawa sila ng investigasyon sa nangyaring pagkasunog ng MV Mercraft 2. The main finding was that yung tube that links to the engine ay nagkaroon ng leak. Nung nagkaroon ng leak at nagkaroon ng spark, mas nakakontribute yung mga combustible materials. Dagdag ng Marina, nalaman nilang expired na ang isa sa mga dokumento ng passenger vessel. Bago ka mapayagang i-operate, di ba? Meron tayo mga safety and trading documents which is being supposedly verified during the pre-departure inspection by our sister agency, the Philippine Coast Guard. Unfortunately, walang document of compliance and yet it was allowed to sail. Agad na sinuspindi noon ng Philippine Coast Guard o PCG ang operasyon ng Mercraft Shipping Corporation, ang may-ari ng MV Mercraft 2. Sa mga kaanak ko, haharapin ako po ang isa sa haharap sa inyo. Kung ano po yung marinig ko at bigay nyo sa akin, tatanggapin ko po lahat iyon. Sana dumating lang yung panahon at time na kami ay inyo nang napatawad kung ano man po yung aming nagawa. Dagdag ng ahensya, mula nang mangyari ang pagkasunog ng MV Mercraft 2 noong nakaraang taon, voluntaryo na raw na tumigil sa operasyon ang Mercraft Shipping Corporation. Operator actually voluntarily gave up his certificate of public convenience and stopped operations. Of course, after settling the penalties with the Marina. Hindi rito natatapos ang mga sakuna sa dagat.
Nitong Miyerkules ng gabi, ipinarating sa PCG Zamboanga na nasusunog ang passenger vessel na MV Mary Joy 3. Mula Zamboanga City ay papunta sana ng Hulo ang barko. Sakay nito ang 35 na crew ng passenger vessel at 205 na pasahero. Rumesponde sa insidente ang Naval Forces Western Command. Umabot na sa 216 na pasahero ang nailigtas, pero 28 na ang nasawi. Puna ng grupong United Filipino Seafarers. Maiiwasan sana ang mga ganitong insidente kung seaworthy ang mga sasakyang pandagat sa bansa. Ang mga barko dito, kahit na mag-inspeksyon tayo, no, mga 97% are unseaworthy. Kung matagal na talaga, hindi na yan safe kung lumang-luma na. Kasi yung makina niyan, mahina na, at yung ibang mga parte dyan, kinakalawag na, manipis na, no? Kaya sinasabi ko sa iyo na a ship is not designed to sink unless the stability of that vessel, of that ship, is altered. Sa datos na nakuha ng GMA News Research, mula taong 2019 hanggang 2022, 1,020 na sakuna sa dagat ang naitala ng Philippine Coast Guard. 144 na pasahero ang nawala o missing, habang 163 na tao naman ang namatay sa mga trahedya sa karagatan. Dito sa Batangas City Port, biyahe ang 9 na buwang buntis na si Giselle Menes. Ngayon lang daw uli siya makakauwi sa kanilang bayan sa Odjongan, Romblon matapos ang halos 1 taon. Uuwi ako kasi nga doon ko ako manganganak. Umuwi ako doon kapag holiday lang eh. Isa raw sa kanyang binabantayan bago magbiyahe ang lagay ng panahon. Pag okay ang panahon, doon ako luluwas. Pero kapag hindi, ayoko makipagsapalaran. Para masigurong ligtas ang magiging biyahe ng mga pasahero tulad ni Giselle, naabutan namin ang inspeksyon ng PCG sa papaalis na passenger vessel. Bali, ito po yung ating life raft. Yung capacity po ng life raft natin, kailangan na mag-correspond po din siya sa number of passengers po natin. Para kung sakali nga po mag-abandon siya po, lahat po ng pasahero natin ay sigurado pong ma-occupy ng mga life raft natin. Kung magkasunog, importante na merong fire extinguisher sa barko. At sakaling tumalon sa dagat ang mga pasahero kapag may sakuna. Bali, ito pong ating mga life jackets na ito, accessible po ito sa mga pasahero. Kung sakali pong kailangan natin ng mag-abandon ship, madali pong makukuha ng mga pasahero na on board po dito. Makalipas ang 10 oras na biyahe, ligtas na nakarating si Giselle at kanyang mister sa kanilang lugar sa Odjongan. Siyempre po masaya kasi makakasama ko na po yung anak ko, yung panganay ko. At the same time, masaya kasi madadagdagan kami yung pinagbubuntis ko. Mapapeak o off-season man ng pagbiyahe ng mga pasahero, mahalagang siguraduhin ang kaligtasan ng lahat ng mga maglalayag sa karagatan. Lagi po akong, pag nagkikwento, naiiyak ako dahil dun sa trauma po na hindi ko malimutan. Yung takot na anytime, yung parang sa isang iglap pwede kang mawala. Dahil ang maliit o simpleng kapabayaan, maaaring mauwi sa malaking trahedya. Ate, ligtas ka na! Ligtas ka na! Sa huli, kailangan ding mapanagot ang sinumang may pagkukulang. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Kasama ang bantay dagat na si Reynaldo Garcia, tinungo ng Reporter's Notebook ang Pulong Bato, ang itinuturing nilang isa sa pinakamagandang parte ng Isla Verde. Dito na rin po kumukuha ng ikinabubuhay ang karamihan dito sa karagatan. Ano ang kanilang aabutan sa Pulong Bato? 9 na taon ang binabantayan ni na Reynaldo ang Isla Verde laban sa illegal fishing at polusyon. Ito po yung aming sanctuary na the center of biodiversity of the world po. Na yan po ang aming piniprotektahan at kami po yung nangangamba na pag sumampit po dyan yung mga langis pong ito, baka malaki pong epekto ito sa mamamayan. Pero hindi nila inakalang panibagong kalaban ang haharapin nila.
Habang bumabaybay kami, laking gulat nila nang matuklasan ang namumuong oil spill malapit sa Pulong Bato. Yan na po ang langis, makunat na. Kung maamuyin mo siya, amoy langis po siya na buo. So, ito po yung sadyang sample na kinuha namin ngayon dito sa mismong sa tubig. Amin po itong pinoprotektahan, lalong-lalo na sa mga mag-illegal. Ang pumasok pong langis ay hindi po namin basta inaasahan. Para po siyang isang trader na kalaban na basta na lang po dumating na hindi namin inaasahan. Sumisi din ang ibang kasama naming bantay dagat. Kitang-kita pa rin ang ganda at yaman ng Isla Verde. Kaya natatakot sila na masira ito ng nangyayaring oil spill. Disheartening to know ang epekto ng oil spill dito sa lugar na ito ay posibleng magkaroon ng impact on livelihood sources of our countrymen na fishing ang major source of income, and of course on tourism activities, as well as on the ecosystem services that the critical ecosystems provide. Kuha ang cellphone video na ito nito lang unang linggo ng Marso. Makikita ang ilang foreign tourists at divers sa isang resort na ito. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Hindi muna kasi pinapayagan ang mga turista na dumayo sa Isla Verde. Bawal din ang anumang water activity sa isla. Kaya ang ilan sa mga resort, natigil din ang operasyon. Dati po itong resort namin, tumatanggap po kami ng mga guests, ng mga divers. Araw-araw po, lagi kaming may mga pumupuntang mga guests. Noong nagkameron po ng oil spill, nawala po ngayon ang aming mga guests. Dahil sa oil spill, apektado rin ang mga mangingisda. Si Christopher, nakaparada muna ang bangkang pangisda. Ipinagbabawal pa kasi ang paglaot sa Isla Verde. Kami po ay talagang labis-labis na nalulungkot. Talagang tumigil ang aming mundo dito dahil wala nga po kaming mapagkakunan ngayon. At para mapabilis ang paglilinis, habang wala pa po kaming laot, tumutulong na rin po ako sa paglilinis para mapabilis po yung pagtatanggal itong langis na humampas po dito sa aming dalampasigan ng Isla Verde. Ito, 20 minutes lang namin pag-upo at paghahalwat ng sabato. At ito na po yung nangyayari sa ating pamunas. Punong-puno po ng langis. ano nga ba ang punot dulo ng oil spill? February 28, 2023, naglayag ang MT Princess Empress mula Limay, Bataan patungong Iloilo na may lulang 800,000 liters ng industrial oil. Pero lumubog ito sa karagatan ng Oriental Mindoro. Initial investigation conducted by our enforcement officers dun sa mga crew, parang lumalabas na merong swell of about 4 meters while they were navigating dito sa lugar na ito kung saan lumubog yung barko. Ganong kalaking alon. And of course, patuloy pa rin pagsasagawa ng investigasyon kung anong na-compromise, why the tanker sank. Sa underwater footage na ito mula sa Philippine Coast Guard o PCG, makikita na nakasadsad ang barko sa lalim na 400 meters o 1,312 feet. Kasabay ng paglubog, ang pagsisimula ng oil spill sa karagatan. Naabutan pa namin ang ilang residente ng Oriental Mindoro na tulong-tulong sa paglilinis. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 300,000 kilos ng oil debris at mahigit 10,000 liters ang nakolektang oil mixture ng PCG at ng iba pang grupo.
Ayon sa Marina, bagamat may Certificate of Public Convenience o CPC ang kumpanyang may-ari ng oil tanker na RDC Railed Marine Services Incorporated, wala sa listahan ng CPC nila ang MT Princess Empress. Pero ang tanong, bakit pinayagan ng Philippine Coast Guard ang MT Princess Empress na makapaglayag? Since the Certificate of Public Convenience was submitted to us, to Coast Guard Station Manila, last February 27 nung dumaan yung barko ng motor tanker Princess Empress. 4 na beses nang ginamit ito ng nasabing barko sa mga transaksyon niya sa Philippine Coast Guard. Susunod, yung bilog na yan na may kulay pula at itim sa mapa, dyan lumubog yung MT Princess Empress. Nagkaroon ng visual confirmation sa lumubog na barko nang gumamit na ng remotely operated vehicle mula sa Japan. Dito sa Unified Incident Command Post ng Philippine Coast Guard, pumapasok at kinukolekta lahat ng impormasyon na may kinalaman sa oil spill response ng pamahalaan. Ngayong araw na ito, March 29, 3 barko ng Philippine Coast Guard at 2 private vessel ang nakadeploy sa lugar kung saan lumubog ang MT Princess Empress. Yang bilog na yan na may kulay pula at itim sa mapa, dyan lumubog yung MT Princess Empress. Nagkaroon ng visual confirmation sa lumubog na barko nang gumamit na ng remotely operated vehicle mula sa Japan. Sa ngayon, sabi ng PCG, plano nilang ipunin ang natitirang langis sa 8 tangke ng MT Princess Empress. May makabagong equipment din mula sa ibang bansa na magagamit sa pagpigil sa pagkalat ng langis. The first method po is tinatawag na bagging. Kung meron pong yung pabugso-bugsong lumalabas, meron pong specialized bag na ipapatong sa kanya. At masushoot po doon yung oil. Habang napupuno po yung bag na to, specialized bag, unti-unting lalabas ang seawater. Then this will be captured and then collected. Sa satellite images na ito, makikita ang lawak ng pinsala na dulot ng oil spill. Ayon sa Philippine Space Agency, umabot na sa 112 square kilometers ang lawak ng oil spill. Halos kasing laki na ng Quezon City. Sinubukan ng reporter's notebook na makuha ang panig ng RDC. Tumanggi ito. Pero sa naunang pahayag ng RDC sa GMA Integrated News, sinabi nitong nakapag-comply sila sa lahat ng requirements at certified sila. Nakapag-register din daw ang RDC sa mga local agencies at nabigyan ng classification bilang tanker. Umabot na rin sa mahigit 170,000 ang apektadong residente sa iba't ibang lugar, ayon sa NDRRMC. Samantala, patuloy namang umaasa sina Mang Reynaldo at Christopher na masolusyonan agad at hindi na lumala pa ang oil spill sa Isla Verde. Para pong malungkot na naman po ang mga mamamayan, katatapos nga lang po ng pandemyang COVID, ito naman po panabagong susuungin po ng mamamayan. Sana po matuloy na po sadyang maalis po nga po yung langis. Kailangan po talagang mapanagot yung may gawa ng pisalang ito na nagdulot dito sa Isla Verde ng napakalaking problema. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng otoridad sa paglubog ng MT Princess Empress. Under our prescribed circulars, there are definitely sanctions if it will be found that the operator violated any of our prescribed regulations. It could be from monetary penalty to suspension to even revocation of CPC. Hindi natin malalagyan ng monetary equivalent, monetary value yung damage sa ating kalikasan. Very important yung i-consider natin na minsan may malawakan at may matagalan na epekto sa ating kalikasan. Umabot na sa iba't ibang bayan sa Luzon at Visayas ang oil spill. Libu-libong tao na rin ang apektado at malaki rin ang pinsala nito sa kalikasan. Para sa mga nakausap naming residente, dapat lang na managot ang sinumang may kapabayaan. Ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.